Nako, ang tindi nitong balitang ito na galing umano kay Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Hindi na daw may babalik sa bansa ang dating Pangulong Duterte. Nako, ayaw ito ng DDS pero wala tayong magagawa. Yan po yung balita eh. Sabi nga natin, trabaho lang, balita lang. Ito, pakinggan po niyo itong report na ito. Pabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Department of Justice, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Sumasa ilalim sa proceedings ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Dahil dito, hindi na dapat pang sabayan ng ibang pagdinig ang prosesong ginagawa ng ICC, lalo na ngayong nasa kanila na ang kustodiya ng dating Pangulo. Grabe ah. Sa dandil, datang Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. You cannot try the person naman twice for the same actor. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. We just want justice. Ayan o. Yan na yun. Ayan o. Yan po ang balita ng isa sa mga lehitimong media organization dito sa ating bansa, UNTV. Done deal ang ginamit na lingwahe ni Secretary Boying Rimulya. Done deal. So para bang tapos na. Kontrolado na ng ICC si Duterte. At hindi daw pwedeng litisin pa o ano pang pag-usapan na kaso dahil hindi naman pwedeng nandoon tapos may iba pa rito. So ang kanyang paniniwala doon na yun. Ibig sabihin, hintayin natin kung ano magiging desisyon ng korte ng ICC tungkol dyan. Yung nangangarap at nag-maasa na may babalik yan. Pero yung sinabing dandil, anong ibig sabihin nun? Doon na talaga yon. Kahit pa anong consideration ng gawin, ay baka hindi nabigyan. Makakalaya lang yan kung acquittal. Makakalaya lang kung pawalang sala ng International Criminal Court. Pero pag ating papakinggan ang mga prosecutor, prosecutor mismo ng ICC at yung mga private prosecutor na kamag-anak or mga abogado ng mga Pilipino, abay napakatindi ng ebidensya tungkol sa crime against humanity, human rights violation. Kasi mula pa ng Mayor si Duterte hanggang nung maging Pangulo, ang pinag-uusapan dito doon sa galaw ng DDS na sinasabi. Yun po yun. Ang sinasabi naman ng Defense Counsel, especially ni Attorney ano ba yun? Kaufman ba yun? Kaufman? O Kaufman? Ano ba tamang proseso nun? Yung British Israel lawyer na kinuha nila, lead counsel ni Duterte. Sunod dyan si Vidaldea. Sila daw may naniniwalang malakas ang kanilang paniniwala nga na acquittal naman. So ayan, labanan. Sabi ng prosecutor ng ICC, malakas ang ebidensya. Sabi ng private lawyer ng mga Pilipino, hindi biro, talagang napakasolid ng ebidensya. Ang sabi naman ng Defense Counsel, acquittal ang kailang tingin dito. Ayan o. Parte po ng mga saywar yan. At ito naman ang sinasabi nga ni Secretary Boying Rimulya, dandil na ito, so talagang hindi makakauwi hanggang di tapos ang kaso. Anything that you'd like to highlight dun po sa reply? Ano po ba yung gusto ninyong maintindihan po? Hindi na. Hayaan na natin. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, but medyo tungkol din sa ICC po ba, may we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC and the Interpol? Kasi yun po yung... Hindi yun ang issue ron. Ang issue ron naman habeas corpus eh. We answered it already. Sinagot na namin. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, It's a done deal already. So regardless sir dun sa decision... May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing, I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na kinay? That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. So, I think that he has repeated that to all of us.
Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya yun na yun, andun na siya. At yan po ang ayaw tanggapin ng mga DDS at ng buong pamilya ni Digong, mga kaalyado at ang mga engot na sumusuporta kay Digong. Napakarami pong fake news na nakikita tayo sa mga SOCMED. Nakikita natin na binasura na daw ang kaso ni Digong, aprobado na daw ang pag-uwi ni Digong. Nakikita natin yan, ang daming nagpo-post niyan. Lalo na sa Reels. Nakikita natin talagang laganap na laganap po ang fake news ng mga DDS. Pero ang katotohanan po ay yun ang hindi nila kayang tanggapin. Yung mga content creator, gagawa po sila ng content na gustong mapanood ng taong bayan na sumusuporta kay Digong. Yung gusto lamang, pero hindi ito yung katotohanan. Ang gusto ng mga DDS ay mapauwi si Digong, mapawalang sala. Pero yan po ay mahabang proseso. Ngayon, ang gagawin po ng mga content creator, gagawa sila ng fake news at sasabihin nila na si Digong ay makakauwi na basura na ang kaso. Diba? So, yan po yung katibayan na gullible po talaga ang mga DDS sa ganitong mga fake news. At mas pinaniniwalaan po nila ang fake news kaysa po sa mga balita na makatotohanan ng mainstream media. Yan po yung realidad ng buhay ngayon ng mga DDFs. Kaya nga sinasabi nila, mas naniniwala na sila sa mga vlogger. Kasi nga po, sa mga vlogger ni Digong at ni Kibulok, mas naniniwala sila dyan kasi yung binablog ng mga vlogger ay yung gusto nilang madinig. Hindi sila sasabihan ng katotohanan. So eto, nabanggit nga nito nga si Boying Remulla na done deal na. Wala na magagawa eh. Yun po talaga ang pinakabuod ng istorya. Na isuko na si Digong doon sa ICC. Wala nang pakialam ang ICC kung ano man ang paraan ng paghuli kay Digong. Wala nang pakialam ang ICC sa politika ng Pilipinas. Ang importante sa kanila, nasa kamay na nila etong si Digong. So kahit maglabas pa ng TRO nang maaprubahan ang kanilang habeas corpus, kahit na ano pa ang sabihin ng Korte Suprema, utusan ng ating gobyerno na pabalikin si Digong, kahit sino pong makapangyarihan na tao sa mundo, hindi na po maibabalik si Digong sa Pilipinas. Malabo na po. Meron ako nabasa na isa na lang daw ang paraan para maiuwi si Digong, at yun ay ang awayin ng ICC. Pumunta daw doon ang lahat ng supporter at kalabanin ng ICC. Ang tanong, ang kampo ba ni Digong ay gagastos ng nasa 100,000 isang tao na plane ticket para doon manggulo sa ICC ang kanilang mga supporter? Nasa ganun nasa ganung range. 100,000, 150,000, pinakamura yata 70,000. Pero ang layover parang 2 araw doon sa Dubai. Kaya kaya bang gastusan niya ng mga Duterte supporter? Kaya soplak na soplak kayo kay Boying Remulla at magagalit na naman ang mga DDS kay Boying Remulla. Kung ano ang magiging desisyon ng korte, kung ilang taon o kung kailan matapos ang trial, yun ang ating aabangan. Ilang taon kaya ang trial? Ilang taon kaya mananatili sa Netherlands, sa ICC? Sa custody, sa control ng ICC, si dating Pangulong Duterte? Walang pwedeng makasagot yan. Kasi lumalabas ngayon, ay pwede lang makawala kapag tapos na ang trial o kung ano man ang desisyon. Wow, ang tagal ng laban ng ito pala. Ano yung masasabi dyan? Okay? Maging matalino sa mga reaksyon at comment. Huwag maging sarado ang kaisipan. Huwag pahawa sa mga saradong isip na pag nababanggit ang Duterte, akala binabanata na kasi hindi nila alam ang trabaho ng mamamahayag. Hindi nila alam ang trabaho ng paghahayag. Ang alam ng iba, katulad ng kanilang paniniwala sa mga vlogger nila na puro na one-sided lang. Puro Duterte lang, banat sa gobyerno, banat kanila at kanan. Doon sila naluto, doon sila nasanay. Hindi nila alam na ang tamang pamamahayag ay parehas. Kung ano ang balita sa kabila, anong balita ko sa nagagaling, dapat ibalita yan. Pero yung mga fake news, saywar, propaganda, hindi po yan totoong balita. Yan po ay one-sided na ginagawa na kung sino alam mo na yon.
Ngayon, ang mga Pilipino, lalo na yung mga DDS, followers ng mga Duterte, nasanay sa fake news. Nasanay sa mga vlogger nila na one-sided. Kaya po ganon. Ay tayo naninindigan bilang political vlogger at broadcast journalist sa radyo at telebisyon ang ating binabalita kung ano ang nangyayari sa magkabilang panig. Ang paghuhusga nasa kamay ng korte. Wala sa people power. Wala sa ingay ng Pilipino. Wala sa ingay ng suporta ng mga maka-Duterte o anti-Duterte. Wala yan. Ang International Court ay nakatingin sa ebidensya, trial, hindi sa political pressure, hindi sa ingay, politika at ng magkabilang panig. Para po sa inyong kaalaman. Ganon ang sitwasyon. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Subscribe and follow sa ating mga channel at pakilike po ninyo. Sa ibang issue naman, relax lang po tayo. Kahit na ang Malacanang ay binubugbog ng kung kani-kaninong grupo, lagi po nagpapakumbaba ang gobyerno at nagpapaalaala lang, sumunod tayo sa batas. Ang malayang pamamahayag, ang kalayaan na Pilipino ay may limitasyon sa ilalim ng batas. Tulad na sinabi ko noong isang araw, hindi ito pananakot, totoo naman yan, under monitoring ng intelligence community at ng buong gobyerno, ang galaw ng mga anti-Marcos o ng mga Duterte. Ang inyong mga rally, monitor kayo. Ang inyong mga meeting, monitor kayo. Karapatan yan, okay lang. Pero pagka sumobra, umabuso, meron kayong pananagutan. Huwag kayong magulat kung kayo ay makasuhan or matanong sa inyong ginagawa. Kasi from day one, minomonitor na kayo. Ano man ang inyong galaw dyan sa Davao, ano man inyong galaw dito sa Metro Manila, kung saan man lugar, hindi ito martial law, hindi ito pangaharas. Parte lang ito ng trabaho ng intelligence community at ng gobyerno i-monitor ang lahat ng region. I-monitor ang lahat ng galaw ng mga mamayan para alam kung ano ang kanilang mga plano at ginagawa. Pag naaayon sa karapatan, malaya, freedom of the press, freedom of assembly, freedom of expression, okay lang yan. Pero pag sumobra, mayroong panibagong batas na pwede kayo harapin, habulin. Yan lang po ang ating paalala. Huwag niyong isipin na kayo-kayo lang ang nagrarally dyan, kahit kayo magmura, kahit magbanta kayo, kahit may pagkasedisyon, okay lang kayo. Never. Don't do that. Delikado yan. Yan ang ebidensyang gagamitin sa inyo. Naka-record sa gobyerno ang inyong mga galaw. Identify ang mga speaker sa mga rally. Monitor ang inyong mga galawan. Kaya pag minabanggit kayo na may pagkasedisyon, may pagka-rebellion, yan ang inyong magiging pananagutan sa batas. Hindi yan harassment. Kasi kung inyong gagawin yan, yun ang magiging ebidensya laban sa inyo. Kung magiging makatao, maayos ang inyong mga speech, ang inyong mga ginagawa sa rally, okay lang yan. Pero pagka kayo nanawagan ng kaguluhan, nanawagan ng pagpabagsak sa pamahalaan, nanawagan ng lalabag sa batas, yan ang magiging ebidensya laban sa inyo. Paalala lang po, hindi ko kayo tinatakot. At least ginagawa ko ito, sinasabi ko ito para inyong naiwasan at napapaghandaan. Again, no one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Huwag niyo kalimutan yan para sa inyong kaligtasan at karapatan. Please like and share ng video ito. Yan po ang maling-mali na ginagawa ng mga kampo ng mga Duterte at ng mga vloggers nito at ng mga supporters. Kasi akala nila kapag punta sila sa mga Facebook page ng mga personalidad na may kinalaman dito sa kaso ni Digong ay matatakot yung mga tao na yon. Pero hindi nila alam ay pwede pang makasuhan si Digong pag napatunayan na ito ay pakana ng kampo ni Digong. Katulad ng ginawa nila kay ICC Judge Yulia Motok. Yan lang hindi natin talaga maintindihan. Sa totoo lang kung ako po ay isang, kunwari ako ay DDS, kunwari ako ay sumusuporta kay Digong, napakahirap pong ipagtanggol ni Digong sa panahon ngayon. Napakahirap na palabasin na si Digong ay mabuting tao, na si Digong ay makakauwi, makakalabas pa ng ICC. Kaya alam niyo, hindi ko na masisi yung iba na mag-fake news. Na paasahin na lang ng paasahin ng kanilang mga viewers at kumbaga bigyan ng false hope na si Digong ay makakauwi na ng bansa.
Hindi na rin ako magtaka kung katulad nun na si Yulia Motok daw ay gumagawa ng isang trabaho outside ICC na hindi katanggap-tanggap. Yan yung hindi lang natin pwede sabihin dito yung word eh. Grabe, talagang nagulat ako umabot sila sa punto na etong si Yulia Motok dahil nga ito ay blondie, ito ay sa mga litrato ay mukhang may itsura, di ba? Blondie, mukhang maputi, di ba? Ikinonekta po nila sa isang gawain na hindi po katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Pero mo magiging ICC judge ka ba kung gumagawa ka ng ganon? Alam niyo na yan, pangmatandang usapan na hindi lang natin pwedeng sabihin dito eh. Kaya natawa ako, sabi ko, grabe talaga kumbaga, isip nitong mga DDFs na to sa frustrations nila na akala nga kasi nila si Digong ang pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas kahit na hindi na siya presidente, kahit na ang presidente ay ating Pangulong Bongbong Marcos, ang iniisip nila si Digong ay untouchables, di ba? Pero di ba? Sabi nga ni Digong, everything has come to an end. So, eto na yung end ni Digong. Eto na yon. Wala nang iba pang word na mas babagay pa kay Digong kung hindi deserve and bagsak na. Eto na yun. Eto na yung ayaw mangyari ni Digong pero pilit niyang hinahamon. Di ba? Naghamon siya, sabi nga ni Boying Remulla, sabi naman ni Digong talaga, hindi naman yan sikreto, hindi naman yan inilihim sa atin na gusto ni Digong na humarap sa ICC. Papanagutin daw niya ang lahat, sasagutin daw niya ang lahat kahit doon pa sa ICC. O ngayon, ayan na. Diba? Naibigay na kay Digong ang kanyang hamon, ang kanyang hiling. Yung mga supporter naman, dapat nga, intindihin nyo si Digong. Sa halip na malungkot kayo, dapat kayong matuwa dahil dream come true ni Digong ang nangyari sa kanya. Yan yung pinagtataka ko. Kontra kayo ng kontra ngayon kay Digong na gusto nyo siyang pauwiin. Gusto nga nung matanda doon. Diba? Gusto nga ni Digong na makapunta ng ICC. Natutuwa pa nga ito at masaya pa. Dahil parang hotel ang kanyang pinaglalagakan ngayon doon. At masarap daw po ang mga pagkain. Di ba? Friendly nga daw si Digong at charming, sabi ni Sara Duterte. Di ba? So, sino ba tayo para questionin o hindi pagbigyan ang gusto ni Digong? Di ba? Kung talagang mahal nyo si Digong, ibigay nyo ang kanyang gusto. Di ba? Ganun ang nagmamahal sa isang tao. Kung ano yung gusto niya, ibigay nyo. Gusto ni Digong na mapunta doon sa ICC. Di dapat matuwa kayo. Diba dapat tanggapin ninyo? Dapat nga i-congratulate nyo pa, suportahan nyo siya na mas matagal siyang mag-stay doon. Kung sabi nga ni Attorney Cristina Conti, nasa 8 taon ng paglilitis ng ICC. Di sana kahit mga 16 years, diba? Para mas matagal ang kanyang pag-stay doon. Malay nyo, baka si Digong ay makauwi pa at lumakas pa lalo ang kanyang pangangatawan dahil maganda po ang healthcare facility doon at mas advanced ang mga teknolohiya pagdating po sa usaping kalusugan doon sa Netherlands, di ba? So, suportahan ninyo si Digong, hindi yung kinokontra nyo ang kanyang kagustuhan. Huwag kayong magalit sa mga tao na humuli kay Digong. Bagkus, di ba, mas dapat kayong matuwa na hinuli si Digong dahil yun ang kanyang kagustuhan. So yun lamang po, maraming salamat sa video na ito ni Sir Mike Cabe. Maraming salamat sa ating mga manonood. Please support Sir Mike Cabe, MA Pinoy TV, Mike Cabe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.